ang pagsasara ng pangarap kong lechon manok business. Nagdesisyon ako na ang ating shop ay sara na. Malungkot, nakakahinayang, pero ganun talaga eh. As a business owner, dapat hindi tayo nag-give up. Pero we should recognize when to stop. At ito na nga yun, yung aking point that I need to stop. December 22, 2023, nagbukas ang aking lechon manok business. Everything was well that day. May blessing, may kainan, andyan ang aking pamilya. Pero ngayon, magsasara na. What went wrong? Bakit magsasara na? May meeting kami ng mga crew. May ipaparating lang ako sa kanilang balita na hindi gaano maganda, pero kailangan ko nang sabihin sa kanila. Nagdesisyon ako na ang ating shop ay sara na. Pero hindi naman agad-agad. Una, masyadong maraming araw na nagsasara yung shop dahil walang stock, walang deliver ng manok para sa fried chicken or roasted man yan. Of course, wala kami magawang mga investor kundi maghintay. Nagbibigay naman ng assurance ang 5-star na ginagawa nila ng paraan yung issue, pero yun. Siyempre, meron tayong rent, meron tayong kuryente and other fixed costs na nai-incur natin bukas man tayo o sarado. Pangalawa, ang size ng chicken ay hindi consistent. May mga maliliit na minsan ikinagagalit ng mga customer. Kasi kahit ako naman, pag nakakita ko ng ganun kalit na chicken on that price point, ma-off din ako. Hindi ko magugustuhan bumili. Matagal ng concern ito bago pa man magka-shortage sa stocks. So nako-concern din naman namin at nagbibigay pa rin ng generic na reply ang 5-star about this na they are on to eat, ganito, etc. Pangatlo, mahirap kumuha ng assistance. Pag may concern, wala kaming malapitan. Nasira ang rotisserie ko, ilang weeks bago ma-address. Walang deliver, yon. Generic na reply pa rin yung binibigay sa amin ng kumpanya. Kaya nag-open letter na ako. So ito yung open letter ko. Kasi nga, wala akong nararamdaman na action mula sa kanila. Then naramdaman ko naman na nakarating sa kanila. Paano? They block me. Binlock nila yung isang investor nila na nag-air, na nagsabi lang ng feedback, constructive criticism na yun naman talaga yung nararanasan ko at ng iba pang mga investors. Kasi nga wala akong malapitan, kaya open letter na lang. Pero after that, they blocked me. Pero after naman that, in-unblock din nila ako at pinuntahan ako ng agent ko sa shop ko para kausapin ako at yung pag-uusap naman ay naging maayos. Pero final na kasi ang decision ko. Ang franchising ay masyadong hindi para sa business style ko. Masyadong maraming variable na wala akong control. I can't live with that. Pang-apat, maraming competition. Maraming fried chicken on wheels na mas mura at mas malaki ang chicken. At syempre wala silang binabayaran taxes and licenses, permits at rent at kung ano man. Kaya talagang competitive ang prices nila. Syempre kahit ako, gusto ko ay sulit sa pera ang produkto. Pangalawa na ang lasa. Ganyan tayo mga Pinoy. Aminado ako na napakasarap ng chicken ng 5-star. Either yung fried chicken at roasted chicken. Talagang one of the top tasting. Pero kulang nga sa pagkasulit ang size ng manok sa price niya, na babalik tayo sa isang concern nga na wala tayong control. Panglima, maybe, just maybe, may mali din sa management ko. Nagkulang somehow pero hindi ko rin sure. Pero kung makikita naman natin ang trend ng 5-star franchises, hindi lang naman ako nag-end dito. Kaya kung may mali man o kulang sa management ko, siguro pinakahuli itong dahilan kung bakit nangyari ito. Marami actually akong suggestion para ma-improve ni 5-star yung kanilang services. Pero ang mga ganito kasi is culture. Kultura ito ng isang organisasyon na dapat manggagaling sa top management, biggest boss, ang initiative para mabago ang lahat ng to. Ang naging breaking point ko lang kasi about this is gumagawa ng action di umano si 5-star to address ang shortage ng supply, di ba? Pero sunod-sunod pa rin ang post nila ng opening ng new franchises na kahit hindi expert sa business ay masasabi na counterproductive ito. Anyways, I am out. Magli-liquidate na ako. Kaya kung sino ang mga may kailangan ng mga gamit dito, kung merong interesado sa countertop, signages, ref, fryer, etc., PM lang kayo at pag-usapan natin. So papasok na rin kasi ako sa buhay may pamilya. Kailangan ko magkaroon ng somehow wiggle room para sa adjustment na mangyayari sa buhay ko.
At syempre magpo-focus ako lalo sa iba ko pang negosyo, lalo na ang Spicy Chicken Pastil by Garapon Call of Duty na napakalaki ng potential. Pero para sa aking 5-star franchise, I am out. On to the next.